Patuloy ang pagsisikap ng Administrasyong Aquino na matulungan ang mga mamamayang nasalanta ng Bagyong Yolanda na maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Sinimula ni Interior and Local Government Secretary Mar Rojas ang pamimigay ng halos 1 bilyon at 800 milyong piso bilang reconstruction assistance for Yolanda-affected areas. Naunang sinadya ni Rojas ang lalawigan ng Leyte, kung saan ipinamigay ang 45% ng pondo. The amount of 37,600,000 for the rehabilitation of the Civic Center, Honorable Leopoldo Dominico L. Pitilla. Lubos ang pasasalamat ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez sa tulong na tinanggap ng kanyang syudad na aabot sa mahigit 230 million pesos. Mahigit sa 40 munisipalidad at syudad ng Leyte ang nabigyan ng reconstruction assistance. Lahat ito sa bawat bayan magkakaroon na ng pagpanday, pag-ayos, pagbangon sa sentro, sa puso ng kanilang mga komunidad, which is the munisipyo, yung palengke nila at yung civic center nila. Diyan naman talaga nakasentro ang mga aktibidades ng isang komunidad. Kaya natutuwa tayo na makakapagsimula. May pondo, no? Nagsimula ng iba sa kanila pero kulang-kulang ang pondo. Ito, buong-buo ang pondo dadating sa kanila. Ngayon naramdaman talaga namin na the national government is sincere in helping the local governments. Through this financial aid, malaki ang makikita na improvement sa local government namin. Mainit naman ang naging pagtanggap kay Rojas ng mga kababayan na nasa bunk houses sa Ormoc City, kung saan kinumusta ng kalihim ang kanilang kalagayan. Bakas na sa kanilang mukha ang ngiti na tila limot na ang nagdaang trahedya. Pakudap tayo pa, smile. Pakita mo yung bungi mo, Wow! Sa kabuuan ng pag-iikot ni Rojas sa Leyte, nakita na marami na sa lugar ang unti-unting bumabangon mula sa naranasang delubyo. Isa na rito ang Tanawan City na kung saan pinapatayong muli ang pampublikong pamilihan na kasama sa nasira ng Bagyong Yolanda. Ilang mga industriya na rin ang muling nagsimula sa kanilang operasyon. Good luck, ha? Bangon! Bangon! Gaya ng sa Leyte, personal na iniabot ni Rojas sa lokal na pamahalaan ng Capiz ang mahigit 66 na milyong pisong reconstruction assistance. Kabilang sa tumanggap ng tseke ay ang mga bayan ng Rojas, Cuartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ibisan, Havindan, Maayon, Mambusaw, Panay, Panitan, Pilar, President Rojas, Sapian, Sigma, Pontevedra at Tapal. The municipality of Bangao will receive 400,000 pesos for their public market, 2,578,000 for their civic center, for a total of 2,978,000 pesos. And then we go to the municipality of Batan, which will be received by OIC Mayor Dennis A. Perlas, and the municipality of Batan will receive 1,500,000 for their public market. For the municipality of Buruanga, which will be received by their representative, the municipal treasurer, Mrs. Edna Tindan. Municipality of Buruanga will receive 280,000 pesos for their municipal bond. Isinabay din ang pagkakaloob ng Performance Challenge Fund sa may 26 na bayan sa Region 6. Naglaan din ng pondo bilang reconstruction assistance sa mga lalawigan ng Iloilo, Aklan, Antique at Negros Occidental. Hinimok ni Rojas ang lokal na pamahalaan ng mga nasabing lalawigan at bayan na gamitin din ang pondo upang matulungang makabangon ang mga lokal na industriya. Pinapakiusap natin sa ating mga punong bunsod, no? Sa mga yero, bakal, semento, pako, kung ano man, no? Sana bilhin ninyo yung local para yung pera na yun umikot dito sa lokal. Labor, no? Definitely yung labor local, no? Pero kung maaari ay pagkilikin ninyo yung
mga nandito rin, nang sa ganun ay kayo mismo makakatulong sa pagbangon ng commercial sector, ng business sector sa inyong mga bayan, and of course, sa Kabuuan, sa Tacloban, at sa iba pa, para yung pera na yun hindi lumabas at manatili dito sa inyong komunidad. Bukod sa paglibot sa mga lugar sa Kabisayaan na sinilanta ng Bagyong Yolanda, dumalo rin si Rojas sa pagpapasinaya sa itatayong kauna-unahang search and rescue base sa bansa. Ang planong search and rescue base na ito ay sinimulan noon pa mang DOTC Secretary pa si Rojas. Isinakatuparan naman ito ni Secretary Joseph Emilio Abaya sa tulong ng Philippine Coast Guard. Layunin nito ang mabilis na pagresponde sa anumang sakunang pangdagat. Ito rin ang dahilan kung bakit sa Capiz itatayo ang nasabing base dahil sa strategic location nito. Tayo dito sa Capiz, sa Northern Panay, coastal tayo. Madami ng ating mga kababayan naghahanap buhay sa dagat. Pumapalaot sila. No? At masasabi natin na nasa sentro tayo ng mga sea lanes, yung dinadaanan ng mga malalaking barko. Patungo sila sa Mindanao, patungo sila sa Cebu, patungo sila galing sa Manila o sa Batangas Port. Dito, malapit sa atin sila dumadaan. Kasama naman si Secretary Rogelio Singson, pinangunahan ni Rojas ang bagong tayong Colasi-Divas Bridge sa Capiz. Ang nasabing tulay ay kasama sa planong 4-lane highway ng DPWH na magdudugtong sa Colasi Port at Dumangkas, Iloilo. Mahalaga ang nasabing tulay para sa mga Capiznon upang maisakatuparan ang pangarap na maging Northern Gateway of Panay ang lalawigan ng Capiz. So, importante nga mag-invest kita liwat. Kag inang investment na nagahatag sa aton sa new platform, new base for growth and development for the next 20, 30, 40 years. Tulungan natin ito at gawin natin kung ano ang magagawa natin para magtagumpay ito. Kasi ito yung basis natin para sa ating magandang kinabukasan. This opportunity for us to have this bypass or circumferential road provides us the platform for our growth, our development as a community, as a city, as a hub, as and the fulfillment of our dream of being the northern gateway of Panay Island. No? Ani Singson, malaking suporta ang kailangan mula sa local government upang maisakatuparan ito. Gaya ng mga mamamayan sa Leyte, unti-unti na ring bumabangon ang mga Kapizanon mula sa dinanas na hagupit ng Bagyong Yolanda. Patunay dito ang pagdiriwang nila ng taunang kapistahan kamakailan lamang. Iisa lamang ang mensahe ng Administrasyong Aquino ngayon. Walang iwanan, hindi namin kayo pababayaan.